ang paglilinis sa kadena ng motor. Hello mga klasiko. Hello mga klasiko. Ngayon ay maglilinis tayo ngayon ng ating chain sprocket set. Ayan, so makikita nyo naman, napakadumi niya na. Ayan, nangangapa lang dumi. So bali tinanggal ko na nga rin pala yung mga chain guard natin, itong tire hugger, engine sprocket cover, tsaka itong pedal o tapakan ng OBR. Ito yung mga kakailanganin natin, chain lube. Yan, chain lube. Ayan yung mga yan, mga wrench natin yan, screw, tsaka itong toothbrush. Ito lalagyanan ng yan, diesel, rudo. So, bumili ko ng diesel. Sabi kasi mga visa daw panlinis ng diesel, Doon napatunayan ko naman kasi pang ilang beses ko na rin tong lilinisin na ang ginagamit ko is crudo. Talaga natatanggal din naman talaga yung mga singit-singit niya na dumi, tsaka yung mga langis. Yan. So umpisa na natin. So magtira tayo ng kalahati. Kasi pagka inilubog mo dyan yung kadena mo, mangingitim agad to. Mangingitim agad to. Sa pagtanggal ng kadena, madali lang din naman. Hanapin mo muna yung lock. Sa pagtanggal ng kadena, hanapin mo muna yung lock. 2 beses na yan! Ito siya. So ito yung pinaka-pin niya. Yan. Yan. So ito siya, Yan. And then ang susunod nyo, ito, hugutin lang naman to Yan, hugot na. Yan siya. Yan. Tapos nyan, tulak nyo lang to. 2 pin na to. Yan. Tanggal na. Ganun lang. Ito siya. Dumi, di ba? Basta nilubog natin to, sigurado napakadumi. Tanggal lahat yung dumi niyan. Ayun biglang nangingitim, di ba? Nakikita nyo sa video. Oh, nangitim bigla. Puno-puno ng dumi yung kadena ko. Ayan, parang ginawang washing So hindi na natin tatanggalin to, diyan na lang siya. At accessible naman siya. Lalagyan na lang natin siya ng konting gas para lumambot yung mga langis o putik. Waso nyo na lang malagyan yung likod kasi yung likod niyan mayroong oil seal. Hindi oil seal. Pagka nililinis nyo yung engine sprocket nyo, idamay nyo na rin yung paligid kasi yung mga dumi-dumi niyan maaaring sumiksik din sa loob. Gamit na lang kayo ng mas matigas na toothbrush. Ito, mas matigas kasi ito kaysa isa. Yan kabisa tatanggal agad Okay, so kung mali yung pamamaraan ko ng paglilinis, syempre hindi rin man ako expert, itama nyo na lang, bigyan nyo ako ng tips. Yan, comment nyo na lang sa baba, bigyan nyo ako ng tips kung tama yung paglilinis ko o mali. Syempre, sabi nga, share your knowledge. Tayo sa isa sa rear sprocket. Yan. Ayun. Ito ay silid. Sabi sa bako. Tubang ba? Yan. Hindi naman gaano marumi itong sprocket kasi hindi naman siya katulad ng kadena na nasisingit-singitan. Kadena talaga is masyadong
Dumihin talaga kadena eh. Tara, start tayo sa kadena. Pag naglilinis ako ng kadena, yung mga parteng nalilinis ko na, is iniaalis ko na sa may gas o diesel para di bumalik yung dumi. Naisa ito sa madiwara linisin. Yan, mag time skip tayo. Patigtikan natin kasi kaya ako nagtira ng crudo kanina para sa round 2 na paglilinis kasi kitang kita nyo naman yung gas na ginamit natin is sobrang dumi, sobrang itim oh. Parang pinag change oilan. Diyan na lang muna yan, banatan ulit natin yung sprocket. Yan, so okay na itong first round. Punta tayo sa second round ng paglilinis. So ulitin ko sa mga disclaimer, ano, kung mali yung ginagawa ko, please lang pakitama. Thank you. So ayan, second round. Oh, may itim pa rin siya. Wow, pero hindi na siya madumi. Nung tinapon ko yung unang gas na pinagamitan ko, grabe yung buhangin. Hindi ko na lang naipakita sa video pero grabe yung buhangin niya. Ito, hindi na siya ganun kaitim. Ganun pa rin naman yung procedure, ano, babrushin pa rin natin siya. Grabe, lumitaw yung pagiging silver niya ulit oh. Silver kasi to, binili ko eh. Lumitaw ulit yung pagiging silver niya, tsaka smooth na rin yung galaw niya. Smooth. Brushin ulit natin. Sa mga kapwa kay XL100 ko dyan, hindi nyo na itatanong, or kung tinatanong ninyo kung ano yung sprocket combi ko, 13T, 45T, 428. Yung link ng kadena, hindi ko na maalala kung ano. Tansyahin nyo na lang kung halimbawa ang gagayain nyo. 13T, 45T, 428. Ganda nyo oh. Kung nakikita nyo dyan oh, kaganda nyo. Silver na siya ulit. Kanina, napakaitim yan. So yung mga singit-singit pa, pasadaan pa natin na isa pa. Ganda nyo. Yan, luminaw. Isa pa. Pero, hindi na natin siya ibabalik sa gas kasi may dumi na yung loob niyan. Ganun lang ulit, patigtikan. So pwede nyo rin naman itong punasan, ano, para pagka nilagyan nyo ng chain lube, kumapit agad yung chain lube nya. Ganda nya oh. Para kang bumili ulit ng bago. Pwede nyo rin naman siyang buhusan ng tubig kung gusto nyo. Pero make sure na huwag nyo siyang patutuyuin, na binuhusan nyo ng tubig, ano. Punasan nyo agad para hindi siya kalawangin. Tubig. Bang! Pamunas, microfiber. Yeah, pakita ko muna sa inyo yung ginawa kong kalokohan. Di ba? Bagong bili. Black kanina yan, di ba? Kulay black sa dumi. Ngayon hindi na. Tanggal din yung mga kalabang niya.
At ayun na, so ito yung nilinis nating kadena kanina. Babalik na natin siya. Kasi yung iba, ang ginagawa, isinasabit na ganito, tsaka nilalagyan ng chain lube. Kaya pagka isasoli na nila sa sprocket, yung chain lube, nasa kamay na nilang lahat. So soli ko muna yung kadena, tsaka ko siya lalagyan ng chain lube. Yan. Yung lock niya, kung paano nyo lang tinanggal, ganun nyo lang ibalik. Ito yung huli na tinanggal, siya yung unang ibabalik. Ayan. Make sure lang na nakasagad siya. Tapos ito yung pangalawa natin tinanggal, ito yung ibabalik na pangalawa. Kahit alang naman dyan, kahit alang dyan. Okay, tama nyo na lang kung mali, diba? Tapos ganyan siya. Ayan, okay na. O, diba? Yung wala yung mga tunog-tunog niyang ano? Yung mga tunog niyang parang naggagas-gasan kanina. Ganda, no? Diba? Lagyan na natin siya ng chain lube. So dito na lang tayo muna maglagay. Susunod natin yung engine sprocket. Yan, so kinain na ng sprocket yung mga nalagyan. Kaya, pero nakaikot na yung kadena natin. Habang pinapatuyo siya, ibalik na natin yung mga cover niya.